Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, Ang Puso at Diwa Stories. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, hayaan ninyo akong mag-iwan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamatamis na pag-ibig na iyong natikman ay siya rin palang may taglay na pinakamapait na lason? Samahan ninyo kaming tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Ito ang unang kabanata ng Ang Laro ng Mga Anino. Ang halimuyak ng bagong timplang kape, ang unang gumising sa diwa ni Alonsina. Kasunod nito ay ang mainit na yakap mula sa likuran. Isang pamilyar na bigat ng mga bisig na laging nagpaparamdam sa kanya na siya ay ligtas. Gising na pala ang reyna ng buhay ko, bulong ni Silaw, kasabay ng isang magaan na halik sa kanyang balikat. Napangiti si Alonsina, ito ang kanyang mundo. Isang simpleng bahay sa Barangay Tala, isang trabaho bilang pulis na kanyang minamahal at isang asawang perpekto sa kanyang paningin. Lumingon siya at sinalubong ang mga mata ni Silaw. Ang mga matang yon, laging nagniningning, laging puno ng pagsinta. Ang aga mo namang mambola, sagot niya habang inaabot ang tasang may kape. Baka may kailangan ka lang sa akin, kaya ka nagsusumikap ano? Biro niya. Tumawa si Silaw, isang tawang musika sa pandinig ni Alonsina. Wala naman. Gusto ko lang alagaan ang asawa kong pulis. Mahirap na. Baka ako ang arestuhin mo. Kinuha niya ang kamay ni Alonsina at dinala ito sa kanyang mga labi. Ang singsing sa daliri niya ay kumislap sa liwanag ng umaga. Ngunit napansin ni Alonsina ang pamilyar na galaw nito. Ang bahagyang paghilot sa daliring iyon, isang bagay na ginagawa nito kapag may malalim na iniisip. May problema ba sa trabaho? Tanong niya. Umiling agad si Silaw at ang nangiti ay bumalik sa kanyang mukha. Wala. Huwag mo nang isipin yon. Kumain na tayo. Maya-maya lang ay isang malakas na katok sa pinto ang kanilang narinig. Buksan mo na, baka si Dama na yan. Masayang sabi ni Alonsina. At hindi nga siya nagkamali. Pagbukas ng pinto, ang masayang mukha ni Dama ang bumungad sa kanila. May daladalang isang bayong ng mga prutas. Si Dama, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata, ang kanyang kapatid sa ibang ina. Good morning, lovebirds! Bati nito. Dinaanan ko lang kayo bago ako pumasok. Bes, dinalhan ko ng paborito niyang mangga si Tita Luningning. Nako, ang sweet mo talaga, Dama. Salamat, sabi ni Alonsina habang niyayakap ang kaibigan. Sakto. Papunta na rin ako sa kanya ngayon para kumustahin siya bago ako mag-duty. Sige, sabay na ako. Alok ni Silaw para makita ko rin si nanay. Ang puso ni Alonsina ay muling napuno ng init. Kay swerte niya, isang mapagmahal na asawa at isang tapat na kaibigan. Ano pa ba ang mahihiling niya? Ngunit ang pakiramdam na yon ay dahan-dahang naglalaho sa tuwing papasok siya sa silid ng kanyang ina. Nadatanan nilang nakaupo si Luningning sa kanyang silyang tumba. Nakatanaw sa bintana. Ang dating masiglang babae ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang mga mata nito ay malalim at ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang kahon ng musika. Ang kahon na yun ang tanging yaman na hindi nito binibitawan. Nay, kamusta po kayo? Malamig na bati ni Alonsina habang lumuluhod sa tabi nito. Tumingin si Luningning sa kanya at sa isang saglit nakita ni Alonsina ang kislap ng pagkilala. Ngunit agad itong napalitan ng takot nang mapatingin ito sa likuran niya kung saan nakatayo sina Silaw at Dama. Alonsina, anak. Nanginginig ang boses ng matanda. Hinawakan nito ang kamay ng anak. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa nakakasilaw. Masakit sa mata. Makakabulag. Kumunot ang noo ni Alonsina. Paulit-ulit na niya itong naririnig sa ina. Lumapit si Silaw
at marahang hinaplos ang likod ni Alonsina. Hayaan mo na, mahal. Dala lang yan ang sakit niya. Halika na, baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Pero, Bes, tama si Silaw. Sabad ni Dama na may malungkot na ngiti. Mas nalulungkot lang si tita kapag nakikita tayong nag-aalala. Kami na ang bahala sa kanya dito. Sa bigat ng kanyang dibdib, tumango na lamang si Alonsina. Hinalikan niya ang kanyang ina sa noo at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Sina Silaw at Dama ay sumunod. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, isang tunog ang pumigil sa kanyang paghakbang. Isang mahinang hikbi. Halos isang pakiusap. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog na para bang may bagay na nahulog. Mabilis siyang lumingon, handang tumakbo pabalik. Ngunit ang nakita niya ay ang nakangiting mukha ni Silaw na nakaharang sa pinto. Ano yon? Nag-aalalang tanong ni Alonsina. Wala, mahal. Mahinahong sagot ni Silaw. Ang mga mata nito ay kalmado, pero ang mga kamay ay nasa likod niya. Nahulog lang yung libro sa mesa. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay nanay. Pumasok ka na. Tumango si Alonsina, ngunit habang naglalakad siya palayo, hindi niya maialis sa kanyang isipan ang tunog ng hikbing iyon. Isang tunog na parang huling paalam. Alonsina. Buong araw sa presinto ay balisa si Alonsina. Ang bawat malakas na tunog ay nagpapaalala sa kanya ng kalabog mula sa silid ng kanyang ina. Ang bawat mahinang bulong ay tila ang hikbi na kanyang narinig. Hindi siya mapakali. May mali. Isang boses sa loob niya, ang boses ng isang pulis, ay sumisigaw na may mali. Kaya't pagkatapos ng kanyang duty, hindi siya umuwi agad. Nagpunta siya sa palengke at binili ang paboritong sinigang ng kanyang ina. Ginawa itong dahilan para muli siyang dalawin. Naabutan niya itong nag-iisa sa silid, natutulog ng mahimbing. Dahan-dahan siyang pumasok, dala ang mainit na pagkain. Ngunit nang ilalapag niya ang mangkok sa mesa, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang kumot na nakabalot sa kanyang ina ay bahagyang nahulog. Inilalantad ang braso nito at doon niya nakita. Dalawang maliit, bilog at medyo naninilaw na pasa. Halos hindi mapapansin kung hindi tititigan. Ngunit para kay Alonsina na sanay sa pag-iimbestiga, ang mga pasang yon ay parang mga senyas na kumikislap sa dilim. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ng ina at sa kanyang pagdampi, biglang nagising si Luningning. Hindi dahan-dahan, kundi bigla ang napabalikwas na para bang ginulat ng isang masamang panaginip. Sino yan? Takot na sigaw nito. Nay, ako po ito. Si Alonsina. Mahinahong sabi niya, kahit ang puso niya ay kumakarera. May masakit po ba sa inyo? Itong mga pasa. Biglang binawi ni Luningning ang kanyang braso at itinakip ang kumot. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Wala. Wala ito, anak. Nadulas lang ako. Oo, nadulas ako kahapon. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa may pintuan na para bang may inaasahang papasok anumang oras. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Silaw. Oh, mahal, nandito ka pala, sabi nito, nakangiti. Ngunit nang makita ang tensyon sa silid, nawala ang kanyang ngiti. May problema ba? Tumayo si Alonsina. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Silaw, ano itong mga pasa sa braso ni nanay? Naglakad si Silaw palapit at tiningnan ang braso ng biyenan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Matanda na si nanay, marupok na ang mga buto. Konting tama lang sa pinto, magkakapasa na. Huwag mo nang masyadong isipin, mahal. Nag-aalala ka lang ng sobra. Hindi ito basta-bastang pasa, Silaw. Mukha itong... Natigilan si Alonsina. Ayaw bigkasin ang salitang nasa isip niya. Dito na nagbago ang tono ni Silaw.
Ang pagiging kalmado niya ay napalitan ng bahagyang inis. Ano? Ano ang gusto mong palabasin, Alonsina? Na sinasaktan ko ang sarili mong ina? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Hinilot nito ang daliring may singsing, isang mabilis ngunit pamilyar na kumpas. Pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga ko sa kanya, natahimik si Alonsina. Nasaktan siya sa sinabi nito. Baka nga tama si Silaw. Baka stress lang sa trabaho ang nagtutulak sa kanya na mag-isip ng kung ano-ano. Kinagabihan, hindi pa rin siya mapalagay. Tinawagan niya si Dama, ang tanging taong makakaintindi sa kanya. Sa telepono, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagdududa at pag-aalala. Bes, baka naman nag-overthink ka lang talaga? Malumanay na sabi ni Dama mula sa kabilang linya. Alam mo, sa trabaho mo bilang pulis, nasanay kang laging may hinahanap na masama. Baka nadadala mo lang sa bahay, magpahinga ka kaya muna. Mahal na mahal ni Silaw si tita, imposibleng saktan niya yon. Ang mga salita ni Dama ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang damdamin. Baka siya lang ang gumagawa ng problema. Salamat, Bes. Siguro nga kailangan ko lang magpahinga, sabi ni Alonsina, kahit hindi pa rin kumbinsido ang isang bahagi ng kanyang puso. Pagkatapos ng tawag, lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang boses ni Silaw mula sa hardin, kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi malambing, hindi mapagmahal. Ito ay mabagsik at puno ng pagbabanta. Hindi pa ngayon. Sinabi ko nang hindi pa ngayon. Maghintay ka sa tamang senyas. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira ng lahat. Napatigil si Alonsina sa likod ng pader. Nanigas sa kanyang kinatatayuan. Sino ang kausap nito? Anong senyas ang sinasabi niya? Biglang tumahimik. At sa kanyang paglingon, nakita niyang nakatayo na si Silaw sa harapan niya. Ang mukha nitong galit ay mabilis na napalitan ng pamilyar na ngiti. Mahal, gising ka pa pala, sabi nito, na para bang walang nangyari. Kausap ko lang yung ahente sa trabaho. Napakatigas ng ulo. Pasensya na kung naingayan kita. Tumangulang si Alonsina. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Pumasok siya muli sa kanilang silid. At sa gabing iyon, hindi na siya natulog. Alam na niya. Hindi siya nag-overthink. Hindi siya nababaliw. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan si Alonsina sa isang electronics shop. Lumabas siya dala ang isang maliit na paper bag. Sa loob nito ay isang eleganteng picture frame na may nakatagong kamera. Isang bagay na hindi paghihinalaan. Bumalik siya sa bahay ng ina. Sinabing may sorpresa siya. Maingat niyang inilagay ang picture frame sa isang estante. Isang frame na may litrato nilang mag-ina noong mga bata pa siya, kung saan kitang-kita ang buong silid. Habang umaalis, hinaplos niya ang frame. Sana mali ako, bulong niya sa sarili. Pero kung tama ako, kailangan kong malaman ang totoo. Gabi. Ang malamig na ilaw ng fluorescent lamp sa loob ng police station ang tanging kasama ni Alonsina. Nagpaalam siyang mag-overtime para sa isang mahalagang report. Ngunit ang tanging report na binabantayan niya ay nasa screen ng kanyang cellphone. Tahimik niyang inactivate ang live feed mula sa hidden camera at ang puso niya ay nagsimulang tumibok na parang tambol sa digmaan. Sa una, payapa ang lahat. Nakaupo ang kanyang inang si Luningning sa kama, habang si Dama ay matiyagang sinusubuan ito ng hapunan. Nakahinga ng maluwag si Alonsina. Baka nga nagkamali lang ako, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi niya pinatay ang feed. Naghintay siya. At ang kanyang paghihintay ay nagbunga ng isang bangungot. Nang matapos kumain, pumasok si Silaw sa silid. Ang ngiti sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng isang malamig at walang emosyong tingin. Si Dama naman ay tumayo at nilak ang pinto. "O, ano na? Matanda?" Sarkastikong tanong ni Silaw. "Handa ka na bang pumirma?"
Ayoko. Di nanginginig na sagot ni Luningning. Hindi ko ibibigay sa inyo ang mana ng anak ko. Lumapit si Dama sa matanda at ang kanyang mukhang maamo ay naging isang demonyo. Talaga? Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Pagod na kami sa pag-arte, tita. Araw-araw, kailangan naming tiisin ang pagiging mabait sa anak mong tanga. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Alonsina. Tanga. Iyon ang tingin sa kanya ng matalik niyang kaibigan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumurap. Kailangan niyang makita ang lahat. Kumuha si Silaw ng isang folder at ibinagsak ito sa kama. Pirmahan mo to, isang deed of sale. Inililipat mo sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian mo. Kapag pumirma ka, titigilan ka na namin. Hindi. Umiiyak na pakiusap ni Luningning. Dito na nawalan ng pasensya si Silaw. Hinablot nito ang braso ng matanda sa eksaktong lugar kung saan nakita ni Alonsina ang mga pasa. Wala ka ng oras. Akala mo ba hindi namin alam na may sakit ka sa puso? Isang maling galaw lang namin. Isang matinding gulat. Tapos ka na. Gusto mo bang hindi na makita ang Alonsina mo habang buhay? Sumisigaw na ang bawat himaymay ng laman ni Alonsina. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sugurin ang mga ito. Ngunit nanatili siyang nakaupo, nanginginig dahil kailangan niya ng ebidensya. Ang video na ito ang kanyang magiging armas. At pagkatapos ay ginawa ni Dama ang isang bagay na tuluyang sumira sa kaluluwa ni Alonsina. Kinuha ni Dama ang lumang music box mula sa mesa. Ang nag-iisang bagay na nagbibigay aliw sa kanyang ina. Alam mo ba, tita? Sabi ni Dama habang pinaglalaruan ng kahon. Sawang-sawa na ako sa tunog nito. Paulit-ulit na lang. Nakakabaliw. Huwag. Parang awa mo na. Alaala yan ng papa ni Alonsina. Pagmamakaawa ni Luningning, ngumisi si Dama, isang nangising puno ng kasamaan. Tumingin ito diretso sa direksyon ng hidden camera na para bang alam niyang may nanonood. Mga alaala. Ang mga alaala ay ginawa para kalimutan. At sa isang mabilis na galaw, ibinagsak niya ang music box sa sahig. Ang tunog ng pagkasira nito, ang tunog ng nababasag na kahoy at nababaling mga pyesa ay mas malakas pa sa isang putok ng baril sa pandinig ni Alonsina. Nakita niya sa screen kung paano nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Hinawakan nito ang dibdib at ang mukha'y unti-unting namutla. Sinusubukan nitong huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Sa Silaw! Di Dama! Ngunit ang dalawa ay tumawa lamang. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Ayan na! Isang atake sa puso. Perfect timing! Malamig na sabi ni Silaw. Doon na bumagsak ang mundo ni Alonsina. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkakaibigan, ang kanyang buong buhay, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Habang pinapanood niya ang kanyang ina na bumubula ang bibig sa screen ng cellphone, ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Ang dugo ng isang pulis, ang dugo ng anak ng isang general, ay biglang kumulo. Sa nanginginig na kamay, hindi niya tinawagan ang 911. Itinaas niya ang kanyang kaliwang braso at tiningnan ang isang simpleng relo na suot niya. Isang regalong hindi niya kailanman hinubad. Isang regalo mula sa kanyang ama. Pinindot niya ang isang maliit at halos hindi mapansing butones sa gilid nito ng 3 beses. Isang emergency signal, isang direktang linya sa pinakamataas na opisina ng kapulisan. Isang senyales na nagsasabing, Papa, kailangan kita, ngayon na. At pagkatapos, ibinagsak niya ang cellphone sa mesa at tumakbo palabas ng istasyon. Ang mga luha ng galit ay bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Ang tanging nasa isip niya ay ang tunog ng sirena na paparating. Ang tahimik na gabi sa Barangay Tala ay biglang binasag ng sabay-sabay na pag-ugong ng mga sirena.
Hindi isa, hindi dalawa, kundi isang buong convoy ng mga itim na sasakyan ng pulis at isang ambulansya ang humaharurot papasok sa kanilang maliit na kalye. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, naguguluhan sa biglaang komosyon. Nasa loob pa rin ng bahay, sina Silaw at Dama ay natigilan. Ang kanilang masamang pagtawa ay naputol. Nagkatinginan sila, ang pagtataka ay mabilis na naging takot. Ano yon? Kinakabahang tanong ni Dama. Baka may raid lang sa kabilang kanto? Sagot ni Silaw, ngunit maging siya ay hindi kumbinsido. Ngunit ang mga sirena ay hindi lumagpas. Huminto ito mismo sa tapat ng kanilang bahay. Kasunod nito ay ang malalakas na yabag ng mga bota at ang sigaw na gumimbal sa kanilang mga kaluluwa. PNP! Open up! Bago pa man sila makagalaw, ang pinto ay sapilitang binuksan ng isang malakas na sipa. Bumuhos papasok ang isang grupo ng mga sundalong naka-full battle gear. Ang mga mahahabang baril nila ay nakatutok sa kanilang dalawa. Gulat, pagkalito, takot. Iyon ang bumalot sa mukha ni na Silaw at Dama. Hindi sila makapagsalita. At pagkatapos, mula sa likuran ng mga sundalo, isang figura ang marahan na pumasok sa silid. Isang lalaking matikas ang tindig, nakasuot ng isang formal na uniforme na may 4 na bituin sa balikat. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si General Dakila Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Silaw. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang mukha na laging laman ng balita. Ang pinakamataas na general ng buong kapulisan. Anong ginagawa niya rito? Kasunod ng general, pumasok ang mga paramedic at agad na inasikaso si Luningning na noon ay halos wala ng malay. At sa likod nilang lahat, pumasok ang isang taong hindi inaasahan ni Silaw na makita. Si Alonsina, ang kanyang simpleng asawa, ang kanyang biktima. Ngunit ang Alonsina na nakatayo sa harapan niya ngayon ay iba. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng purong galit at pagkamuhi. Wala na ang uniforme niyang pang-Espo 1. Ang suot niya ay isang simpleng damit, ngunit ang aura niya ay tila isang reyna. Alonsina. Mahal, anong nangyayari? Nauutal na tanong ni Silaw. Ngunit si Alonsina ay hindi sumagot sa kanya. Tumingin ito sa general. Papa, sabi niya, ang boses ay basag, ngunit matatag. Papa? Halos pabulong na ulit ni Silaw. Dito na nagsimulang mag-sink in ang lahat. Ang pagiging simple ni Alonsina, ang pagtanggi nitong pag-usapan, ang kanyang ama. Ang relo. Ang lahat ay isang malaking, ikaw, anak ka ni General Hiraya? Nanginginig na tanong ni Dama. Ang mukha ay namumutla na parang papel. Ngumiti si Alonsina, isang nangiting mapait. Ngayon mo lang nalaman? Hindi na nagsalita pa si General Dakila. Isinenyas lang niya ang kanyang kamay. Mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan. Hinawakan nila sina Silaw at Dama. Teka, ano to? Wala kaming ginagawang masama. Sigaw ni Silaw, sinusubukang pumiglas. Kaibigan mo ako, Alonsina. Tandaan mo, magkaibigan tayo. Humahagulgol na pakiusap ni Dama habang pinupusasan. Ngunit si Alonsina ay nanatiling walang kibo. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa kanyang ina na isinasakay na sa stretcher. Dinaanan niya ang dalawa na parang hindi niya kilala. Habang dumadaan siya sa tabi ni Silaw, bumulong siya ng mga salitang hinding-hindi nito malilimutan. Sana'y mabulok kayo sa kulungan. Habang isinasakay sila sa police car, kitang-kita ni na Silaw at Dama si Alonsina na yumayakap sa kanyang amang general. Ang proteksyon at kapangyarihan na buong buhay niyang tinago ay ngayon buong-buong nakapalibot sa kanya. Doon nila napagtanto. Hindi lang isang simpleng babae ang kanilang binangga. Binangga nila ang isang prinsesang nagkubli bilang isang pulis. At ngayon,
Haharapin nila ang galit ng buong kaharian. Ngunit pagdating sa presinto, habang iniinteroga ang dalawa, isang sorpresa ang dumating. Isang magaling at mamahaling abogado ang biglang pumasok. May dalang isang opisyal na dokumento. Release order, sabi ng abogado sa hepe ng istasyon. Tumingin ito kay General Daquila. Walang bahid ng takot. My clients are free to go. The video you have is inadmissible in court. It was obtained illegally. At ang tanging reklamo ninyo ay emotional abuse? Good luck proving that. Walang sapat na ebidensya para sa physical harm. Nagnggit-ngit ang mga ngipin ni General Daquila, ngunit alam niyang tama ang abogado. Ganoon ang batas. At sa harap mismo ni Alonsina, nakadarating lang mula sa ospital, nakita niyang muling lumabas ng presinto sina Silaw at Dama. Malaya. Nakatayo si Alonsina sa lobby ng presinto, parang isang estatwang gawa sa yelo. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga mata, sinusundan ng dalawang figura na papalabas sa salaming pinto. Sina Silaw at Dama, hindi sila tumakbo. Naglakad sila ng dahan-dahan na para bang mga artistang naglalakad sa red carpet. At bago sila tuluyang lumabas, lumingon si Silaw. Tumingin ito diretso sa mga mata ni Alonsina at ngumiti. Isang mapanuyang ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, nanalo ako, natalo ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonsina ang pagguho ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang batas na kanyang pinaglingkuran, ang hustisyang kanyang pinaniniwalaan. Lahat ay nagtaksil sa kanya. Hindi na niya alam kung paano siya nakarating sa ospital. Ang alam lang niya ay nakatayo na siya sa labas ng ICU, pinagmamasdan ng kanyang ina sa likod ng isang makapal na salamin. Si Luningning ay napapaligiran ng mga makina. Bawat tunog ng beep ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang puso. Lumapit ang doktor, isang may edad ng lalaki na may malungkot na mga mata. Miss Hiraya, sabi nito sa mahinang boses, stable na po ang vital signs ng nanay ninyo. Nalagpasan na niya ang kritikal na kondisyon. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay kay Alonsina. Salamat po, Dok. Kailan po siya magigising? Umiling ang doktor. Iyon po ang problema. Ang katawan niya ay bumubuti. Ngunit ang kanyang isipan ay dumanas ng matinding trauma. Post-traumatic stress, ang takot na naranasan niya ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang alaala. Mahaba-habang proseso ang paggaling at kailangan nating maging handa na maaaring hindi na siya bumalik sa dati. Ang bawat salita ng doktor ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na babalik sa dati. Ang kanyang masayahing ina, ang ilaw ng kanyang tahanan, ay maaaring manatiling bilanggo sa loob ng sarili nitong isipan, habang ang mga may sala ay malayang nagpapakasaya. Pumasok siya sa isang pribadong silid na inihanda para sa kanya. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa abalang syudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay patuloy sa pagtakbo. Ang mga tao ay patuloy sa paglakad. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Walang pakialam sa mundong gumuho sa loob niya. At doon, sa katahimikan ng puting silid, nagsimula ang walang humpay na pag-agos ng kanyang mga luha. Umiyak siya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa galit sa sarili. Umiyak siya para sa kanyang katangahan. Umiyak siya dahil naging bulag siya sa pag-ibig. Bakit? Saan ako nagkulang? Bakit ko sila hinayaang saktan ng nanay ko? Naramdaman niya ang isang kamay na marahang dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang amang si General Daquila. Ang mukha nito ay pagod. Ang mga mata ay puno ng sakit na pilit tinatago. Anak. Iyon lang ang nasabi nito. Yumakap si Alonsina sa kanyang ama at doon humagulgol ng todo. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng bigat,
lahat ng pagsisisi. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang mga luha, marahan siyang humiwalay sa pagkakayakap. Nagpunta siya sa banyo para maghilamos. Tumingin siya sa salamin at ang nakita niya ay isang basag na babae. May magulong buhok, may namumugtong mga mata, may isang kaluluwang wasak. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, isang bagay ang nagbago. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Itinikom niya ang kanyang mga palad. Itinuwid niya ang kanyang likod. At ang tingin ng isang biktima sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan. Napalitan ito ng isang malamig at determinadong tingin. Isang tingin na tila kayang sunugin ang buong mundo. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang pagiging mahina. Kung hindi sila kayang parusahan ng batas, bulong niya sa kanyang refleksyon, ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Ako ang gagawa ng sarili kong batas. Kinaumagahan, ang buong bansa ay ginulantang ng isang balita. Ang pamilya Hiraya, isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakapribadong pamilya sa Pilipinas, ay magsasagawa ng isang madaliang press conference. Walang sino man ang nakakaalam kung para saan ito, na lalong nagpaalab sa kuryosidad ng media. Habang ang mga reporter ay nagkakagulo sa lobby ng Hiraya Tower, sa penthouse sa pinakatuktok ng gusali, isang ibang klaseng paghahanda ang nagaganap. Nakatayo si Alonsina sa harap ng isang salamin na kasing laki ng pader. Ang kanyang simpleng damit at rubber shoes ay wala na. Pinalitan ito ng isang eleganteng itim na pantsuit na tila isinukat para sa kanya. Ang kanyang buhok, na dati laging nakapusod lang, ay nakaayos na ngayon sa isang paraan na nagpapatingkad sa kanyang matapang na mukha. Isang grupo ng mga stylist ang abala sa paligid niya. Naglalagay ng light makeup. Sapat lang para takpan ang pamumugto ng kanyang mga mata, ngunit hindi sapat para itago ang apoy na nagliliyab sa mga ito. Handa ka na ba, anak? Tanong ni General Dakila na nakatayo sa kanyang likuran. Suot ang kanyang full dress uniform. Huminga ng malalim si Alonsina. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang simpleng pulis, hindi na ang nagbubulag-bulagang asawa. Ito ay si Alonsina Hiraya, ang tagapagmana, ang reyna na aagawin muli ang kanyang kaharian. Opo, pa, handa na ako. Sagot niya, ang boses ay kalmado at puno ng determinasyon. Samantala, sa isang maruming apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, pinapanood ni Silaw at Dama ang balita sa isang lumang telebisyon. Press conference? Para saan? Kinakabahang tanong ni Dama habang nanginangat-ngat ang kanyang mga kuko. Hayaan mo sila. Mayabang na sagot ni Silaw, kahit na sa loob-loob niya ay may kabarin. Anong magagawa nila? Nasa atin ang pera. Hawak natin ang batas sa leeg. Kahit anong sabihin nila, wala na silang ebidensya. Natahimik sila nang magsimula ang live broadcast. Nakita nila si General Dakila na umakyat sa entablado. Ngunit hindi ito ang nagsalita. Iginiya nito ang lahat na tumingin sa babaeng kasunod niya. Napatayo si Silaw, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Alonsina. Ngunit parang hindi siya. Ang dating simpleng ganda nito ay napalitan ng isang nakakasilaw na kapangyarihan. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat tingin niya ay parang tumatagos sa screen ng TV at diretsyong tumutusok sa kanilang mga kaluluwa. Humarap si Alonsina sa daan-daang kamera. Walang bahid ng takot. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng mga speaker sa buong silid. Ako si Alonsina Hiraya. Sa loob ng maraming taon, pinili kong mamuhay ng simple, malayo sa anino ng aking pamilya. Pinili kong maglingkod bilang isang pulis dahil naniniwala ako sa batas at hustisya. Huminga siya ng malalim. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang batas ay may limitasyon at ang hustisya ay hindi para sa lahat. Diretso siyang tumingin sa pangunahing kamera.
Ang aking ina, si Luningning Hiraya, ay kasalukuyang nasa ospital, biktima ng isang karumaldumal na krimen na hindi kayang patunayan ng anumang korte. Isang krimen na isinagawa ng mga taong pinagkatiwalaan namin, mga taong ahas. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa press room. Hindi ako nagsasalita ngayon bilang isang pulis. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagiging mas matalas. Hindi rin ako nagsasalita bilang isang biktima. Nagsasalita ako bilang isang anak at bilang tagapagmana ng pamilya Hiraya. Hindi ako hihingi ng hustisya sa korte. Gagawa ako ng sarili kong hustisya. Sa 2 taong sumira sa aking pamilya, sabi niya, at sa pagkakataong ito, tila direktang kinakausap niya sina Silaw at Dama. Alam ninyo kung sino kayo. Maaaring nakatakas kayo sa batas, ngunit hindi kayo makakatakas sa akin. Hahanapin ko kayo at sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ang araw na ginalaw ninyo ang aking ina. Ito ay hindi isang banta. Pagtatapos niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ito ay isang pangako. Pagkatapos noon, ay tumalikod na siya at umalis. Iniwan ang isang silid na puno ng mga nagkakagulong reporter at ang isang buong bansang nabigla. Sa apartment, nabitawan ni Dama ang basong hawak niya. Nabasag ito sa sahig. Si Silaw naman ay napaupo, nanginginig. Basang-basa ng pawis ang noo. Ang yabang niya kanina ay naglaho na, napalitan ng purong takot. Tapos na ang laro. Nagsisimula na ang digmaan. At habang sila ay natataranta, sa kabilang linya, nagring ang telepono ni Silaw. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa desperasyon, sinagot niya ito. "Hello, Mr. Silaw," sabi ng isang boses na tunog professional. "Tumatawag ako mula sa Horizon Investments. Narinig namin ang nangyari sa inyo at mayroon kaming isang alok, isang once-in-a-lifetime investment opportunity na hindi mo matatanggihan. Isang paraan para makabangon ka at para tuluyan ng talunin sila." Ang mga mata ni Silaw, na kanina'y puno ng takot, ay biglang nagkaroon ng kislap. Isang kislap ng kasakiman. Hindi niya alam. Ang tawag na yon, ang pag-asang iyon, ay ang unang hibla ng sapot na inilatag mismo ni Alonsina. Silaw. Pagkatapos ng press conference, ang mundo ni Silaw ay gumuho sa 2 paraan. Una, ang takot. Ang bawat anino sa kalye ay tila tauhan ni General Dakila. Ang bawat tunog ng telepono ay tila si Alonsina na handa ng maningil. Pangalawa, ang kawalan ng pera. Ang bank accounts nila ni Dama ay biglang na-freeze dahil sa isang biglaang audit. Isang malinaw na galaw ng mga Hiraya. Sila ay nakakulong sa isang murang apartment, kumakain ng delata, at unti-unting nauubusan ng pag-asa. Kaya't nang dumating ang tawag mula sa Horizon Investments, para itong isang sinag ng liwanag mula sa langit. "Ano yan? Baka patibong yan," sigaw ni Dama habang si Silaw ay kausap ang financial consultant sa telepono. "Manahimik ka," saway ni Silaw, tinatakpan ng bibig ng telepono. "Ito na ang sagot sa mga problema natin. Isipin mo, isang kumpanyang handang tumulong sa atin laban sa mga Hiraya. Nababaliw ka na ba? Walang kumpanyang babangga sa kanila," giit ni Dama. Ngunit si Silaw ay hindi nakikinig. Ang boses sa kabilang linya ay masyadong matamis. Ang alok ay masyadong perpekto. Isang bagong cryptocurrency, sabi ng consultant, na ang halaga ay inaasahang tataas ng 1,000% sa loob ng 1 linggo. Isang sikretong investment na ang mga Hiraya mismo ay hindi kayang galawin. Ang kasakiman ni Silaw ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Ito ang kanyang fatal flaw. Hindi siya kontento sa pera lang ni Luningning. Gusto niyang patunayan na kaya niyang talunin si Alonsina, na mas magaling siya kaysa sa buong angkan nito.
Magkano ang minimum investment? Tanong ni Silaw sa telepono. Kinabukasan, palihim siyang nakipagkita sa isang ahente mula sa Horizon Investments sa isang mataong coffee shop. Ang lalaki ay mukhang professional. May dalang makintab na briefcase na puno ng mga pekeng dokumento at chart na nagpapakita ng siguradong paglago ng kanilang crypto. Si Silaw, na nasilaw sa mga numero, ay hindi napansin ang maliit na earpiece na suot ng ahente. Sa isang high-tech command center ilang blok ang layo, pinapanood ni Alonsina ang lahat sa isang malaking monitor. Bawat salita, bawat galaw ni Silaw ay nakikita at naririnig niya. "He's taking the bait," malamig na sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, isang dating intelligence officer na personal na pinili ng kanyang ama. "Good," sagot ni Alonsina. Ang mga mata ay hindi inaalis sa screen. "Now, reel him in. Slowly." Naglabas si Silaw ng maliit na halaga. Ang natitirang pera na naitago niya bago ma-freeze ang kanyang accounts. Ibinigay niya ito sa ahente bilang paunang investment. Pagkaraan ng 2 araw, isang email ang dumating kay Silaw. Isang statement mula sa Horizon Investments. Ang kanyang pera ay dumoble na. "Kita mo!" Ipinagyabang niya kay Dama. Iwinawas-iwas ang cellphone. "Sinasabi ko na sa'yo. Totoo to." Tanga si Alonsina. Akala niya matatalo niya ako? Ako ang mas matalino. Ang maliit na tagumpay na yon ay parang droga na lalong nagpalakas sa kanyang kumpiyansa at kasakiman. Tumawag siyang muli sa ahente. "Gusto kong mag-invest pa," sabi niya. "Of course, Mr. Silaw. But the next investment window is bigger. Mas malaki ang taya, mas malaki ang panalo," sagot ng ahente. Sumusunod sa script na ibinigay ni Alonsina. Nag-away sila ni Dama. Isinumbat ni Dama na ito na ang huling pera nila. Ngunit si Silaw ay bingi na. Ang nakikita na lang niya ay ang mga milyon na naghihintay sa kanya. Ang pagkakataong makatakas at pagtawanan si Alonsina mula sa malayo. "Ibebenta ko ang mga alahas na bigay mo," sabi niya kay Dama. "Hindi. Bigay yan sa akin ng bigay ko sa'yo gamit ang pera ng nanay niya," putol ni Silaw. "Kaya pera pa rin nila yan. Gagamitin natin ang pera nila para talunin sila." Sa command center, napailing si Alonsina. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Nakikita niya ngayon ang tunay na pagkatao ni Silaw. Hindi ito isang henyo sa krimen. Isa lang itong desperadong lalaki na nalulunod sa sarili niyang kasakiman. Ang pain ay nilamon na niya ng buo. Nagring muli ang telepono ni Silaw. Ang ahente. "Mr. Silaw, good news. May isang huling pinakamalaking investment opportunity na magbubukas bukas ng gabi. Ito na yon, all or nothing. Pagkatapos nito, pwede ka nang magretiro sa sarili mong isla." Ang mga mata ni Silaw ay nagliliyab. Ito na. Ang pagkakataong hinihintay niya. Ang isang galaw na babago sa lahat. "I'm in," sabi niya, walang pag-aalinlangan. "Lahat. Itataya ko ang lahat." Isinangla niya ang lahat ng alahas ni Dama. Kinuha niya ang lahat ng natitirang pera na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Inipon niya ang bawat sentimo na mayroon sila para sa isang huling malaking sugal. Hindi niya alam na sa larong ito, ang bangka ay si Alonsina at sa laro ng Reyna, laging panalo ang bangka. Silaw. Ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Silaw sa harap ng isang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagla-login siya sa website ng Horizon Investments. Ang website ay mukhang professional at kapani-paniwala. Isang perpektong gawa ng cyber team ni Alonsina. Sa tabi niya, si Dama ay palakad-lakad, hindi mapakali. "Huwag mong gawin yan, Silaw," pakiusap ni Dama sa huling pagkakataon. "Ang pakiramdam ko ay hindi maganda. Masyadong perpekto ang lahat. Masyadong madali." "Manahimik ka, Dama," sigaw ni Silaw.
Ang mga mata ay nakapako sa screen. Ito na ang pagkakataon natin. Pagkatapos nito, aalis tayo sa bansang ito. Hindi na tayo muling makikita ni Alonsina. Sa screen, isang countdown timer ang lumabas. Final investment window closing in 0500 minutes. Naramdaman ni Silaw ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ito na yon, lahat o wala. In-type niya ang kabuuang halaga ng lahat ng pera na naipon nila. Isang malaking numero. Ang buong kinabukasan nila ay nakasalalay sa isang click. Huminga siya ng malalim. Hinilot ang kanyang daliring may bakas pa rin ng singsing at pinindot ang confirm transfer. Isang confirmation message ang lumabas. Transfer successful! Congratulations, future millionaire! Napabuga ng hangin si Silaw. Ngumiti siya. Tumawa siya. Isang tawa ng tagumpay at ginhawa. Tumayo siya at niyakap si Dama. Kita mo, nagawa natin. Tapos na ang lahat ng problema natin. Alonsina. Sa malamig at tahimik na command center, isang napakaliit na beep ang narinig. Sa malaking screen sa harap ni Alonsina, isang linya ng text ang kumislap na kulay berde. Asset transfer complete. Target acquired. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga computer. Tumingin si Alonsina sa kanyang ama na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Tumango siya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alonsina. Hindi isang ngiti ng saya, kundi isang nangiti ng hustisya. Spring the trap. Mahinahon niyang utos. Bumalik sa apartment ang pagdiriwang ni Silaw at Dama ay biglang naantala. Isang matinding pag-aaway ang sumiklab. Paano kung mawala ang lahat ng yan? Sigaw ni Dama, ang takot ay bumabalik. Wala na tayong babalikan, Silaw. Wala na. Magtiwala ka sa akin. Sagot ni Silaw, ang kanyang boses ay puno ng arogansya. Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Mula sa pagpapaibig kay Alonsina hanggang dito. Ako ang mas magaling. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang nagring ang telepono ni Silaw, ang numero ng ahente. Mr. Silaw, congratulations! Masayang bati ng boses sa kabilang linya. Ang investment mo ay pumasok sa tamang-tamang oras. Ang mga founder ng kumpanya ay sobrang humanga sa iyong tapang at tiwala. Bilang regalo, iniimbitahan ka namin sa isang exclusive victory dinner ngayong gabi sa La Luna Roja Restaurant. Let's celebrate your new life. Nawala ang lahat ng galit ni Silaw. Napalitan ito ng purong pagmamayabang. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Dama na may mapanuyang ngingiti. Victory dinner, sabi niya. Ano ang sabi mo kanina? Na wala tayong pupuntahan. Alonsina. Nakuha na niya ang imbitasyon, kumpirma ng kanyang tauhan. Papunta na sila sa La Luna Roja. Ang La Luna Roja ay isang mamahaling restaurant na pag-aari ng isang kaibigan ng pamilya Hiraya. Sa gabing iyon, ito ay sarado para sa isang private event. Bawat waiter, bawat busboy, bawat kusinero, lahat sila ay mga undercover na ahente. Ang bawat vase ng bulaklak ay may nakatagong kamera. Ang bawat ilaw sa kisame ay may nakatagong mikropono. Ito ang entablado. At si Alonsina, ang direktor. Silaw. Dumating sina Silaw at Dama sa La Luna Roja. Namangha sila sa karangyaan ng lugar. Sinalubong sila ng isang manager na ngumiti ng napakatamis. Mr. Silaw, Miss Dama, welcome. The founders are waiting for you in the private dining hall. This way, please. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakaramdam ng kaba si Dama. Silaw, bakit parang walang ibang tao dito? Exclusive nga, di ba? Bulong ni Silaw. Para lang sa mga bigatin. At ngayon, isa na tayo sa kanila. Pagbukas ng pinto sa private dining hall, isang eleganteng mesa para sa dalawa ang nakahanda. Kumpleto sa champagne at mga mamahaling pagkain. Nasaan ang mga founder? Tanong ni Silaw. They are on their way.
Sagot ng isang waiter habang binubuksan ang bote ng champagne. They just want you to relax and enjoy the fruits of your labor first. Ang waiter ay may maliit na butones sa kanyang uniforme. Isa itong high-fidelity audio recorder. Umupo sila. Itinaas ni Silaw ang kanyang kopita. Para sa atin, sabi niya, nakangiti. Para sa bagong buhay. Para sa pagkatalo ni Alonsina Hiraya. Nag-cheers sila at sa unang lagok ng champagne, hindi nila alam na ang bawat salitang lalabas sa kanilang bibig mula sa sandaling iyon ay ang magiging huling pako sa kanilang sariling kabaong. Alonsina, 5 palapag sa itaas ng La Luna Roja, sa isang silid na ginawang pansamantalang surveillance room, nakaupo si Alonsina sa harap ng isang pader ng mga monitor. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, si General Daquila, na may seryosong mukha. Kitang-kita nila at dinig na dinig ang lahat ng nangyayari sa private dining hall sa ibaba. Sa gitnang screen, pinapanood nila sina Silaw at Dama na nagpapakasasa sa pagkain at alak. Ang champagne ay mabilis na umapekto, pinapakawalan ng kanilang mga dila at pinapatay ang anumang natitirang pag-iingat. Alam mo, pagsisimula ni Silaw, pagkatapos ng kanyang ikatlong kopita ng champagne, ang pinakanakakatawa sa lahat ay kung paano niya ako tiningnan nung araw na yon sa presinto. Akala niya talaga, sa paglabas lang ng tunay niyang pangalan, matatatakot na ako. Tumawa siya ng malakas. Ang hindi niya alam, mas matalino ako sa buong pamilya nila. Napatikom ng kamao si General Daquila, ngunit isang senyas mula kay Alonsina ang pumigil sa kanya. Hintayin natin. Tila sinasabi ng mga mata ng kanyang anak. Hindi pa tapos. Paano mo nga pala nagawang paikutin ng ganoon katagal si Alonsina? Tanong ni Dama, na tila nagkakaroon na rin ng lakas ng loob. 4 na taon. 4 na taon siyang naging sunod-sunuran sa'yo. Ngumisi si Silaw. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay, ang maipagyabang ang kanyang galing. Simple lang, sabi niya. Binigay ko sa kanya ang gusto niya. Isang simpleng buhay, isang asawang naghihirap para sa kanya. Kinain niya ang bawat kasinungalingan ko. Akala niya talaga, mahal ko siya. Ang tanga niya. Uminom siyang muli. Pera lang niya ang habol ko. Ang mana na nakapangalan sa nanay niyang matanda. At muntik ko nang makuha kung hindi lang siya umeksena. Sa surveillance room, hindi kumurap si Alonsina. Ang bawat salita ni Silaw ay parang isang patalim na paulit-ulit isinasaksak sa kanyang puso. Ngunit ang sakit ay kailangan. Ang sakit na ito ang magiging katibayan. Ako rin naman, sabad ni Dama. Medyo lasing na. Ako rin naman, pagod nang magpanggap na best friend niya. Perfect Alonsina. Matalino, maganda, mayaman, lahat na lang nasa kanya. Dapat lang sa kanya yon. Dapat lang maranasan niyang masaktan. At yung nanay niya, pagpapatuloy ni Silaw, napakadaling takutin. Ang kailangan lang ay ilang sigaw, ilang nabasag na gamit, at yung paborito niyang music box. Muli silang nagtawanan na parang mga demonyo. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Alonsina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kumpirmasyon. Isang luha na nagsasabing, wakas, tapos na. Lumingon si Silaw sa paligid ng marangyang silid. At ngayon, tingnan mo tayo. Tayo ang nanalo. Ang lahat ng yaman ng mga Hiraya sa isang iglap, mapupunta rin sa atin. Mas marami pa. Ngunit hindi pa siya tapos. Tila may naalala siya. Isang sikretong nagpapahirap sa kanya na ngayon ay gusto na niyang ilabas. Alam mo ba, bulong niya kay Dama, na para bang may ibinubunyag na malaking sikreto. Hindi ito ang unang beses na ginawa ko to. Napakunot ang noo ni Dama. Anong ibig mong sabihin? Noong binata pa ako, may pamilya rin akong niloko. Maliit na negosyo lang.
Kinuha ko lahat ng pera nila. Nagpakamatay yung tatay. Doon ko natutunan ang lahat. Doon ako naging ganito kagaling. Sa surveillance room, nanlaki ang mga mata ni General Dakila. Lumingon siya sa kanyang intelligence officer. Hanapin niyo ang kasong yan. Ngayon din. Umamin na siya. Hindi lang sa krimen laban sa pamilya niya, kundi sa isang krimen mula sa nakaraan. Ang kasakiman at kayabangan niya ang nagbigay sa kanila ng lahat ng kailangan nila. Tumingin si Alonsina sa kanyang ama. Tumango siya. Tumayo si General Dakila. Ang kalmadong aura niya ay napalitan ng isang nakakakilabot na galit ng isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang radyo. All units, standby. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. The show is over. Nagbigay siya ng huling hudyat sa kanyang mga tauhan. It's time. Sa restaurant sa ibaba, pagkatapos ng kanilang huling tawa, biglang bumukas ng sabay-sabay ang lahat ng pinto ng private dining hall. Mula sa bawat sulok, bumuhos papasok ang mga armadong pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok ng diretso kina Silaw at Dama. Ang kanilang mga ngangiti ay naglaho. Ang kanilang mga mukha ay nagyelo sa gulat. At pagkalito, tapos na ang hapunan. Oras na para magbayad. Ang buong restaurant ay napuno ng katahimikan. Sina Silaw at Dama ay parang mga estatwang nanigas sa kanilang kinauupuan. Ang mga kopita ng champagne ay nakabitin pa rin sa ere. Ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na pag-click ng mga baril na inaalis ang safety lock. Ano to? Anong kalokohan to? Si Silaw ang unang nakabawi ng boses, ngunit ang kanyang pag-aastang matapang ay halatang halata na peke. Walang sumagot sa mga pulis. Sa halip, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker na nakatago sa buong silid. Akala niya talaga, mahal ko siya. Ang tanga niya. Pera lang niya ang habol ko. Ang boses ni Silaw, ang kanyang sariling mga salita, malinaw at hindi maikakaila, ay bumabalik upang multuhin siya. Kasunod nito, ang boses ni Dama. Ako rin naman. Pagod ng magpanggap na best friend niya. Dapat lang sa kanya yon. At ang pinakamatindi sa lahat, hindi ito ang unang beses na ginawa ko to. May pamilya rin akong niloko. Nagpakamatay yung tatay. Ang mukha ni Silaw ay nawalan ng kulay. Para siyang nakakita ng multo. Tumingin siya kay Dama na ngayon ay umiiyak na at nanginginig sa takot. Ay, it's a trap! Bulong ni Dama. Sinabi ko na sa'yo. At pagkatapos, ang pinto ay muling bumukas. Pumasok si General Dakila. Ang kanyang mukha ay parang bato. At sa likod niya ang babaeng akala nila ay natalo na nila. Si Alonsina. Naglalakad siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang berdugo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit. Wala na rin itong sakit. Ang tanging makikita mo na lang ay isang malamig at payapang pagtanggap. Ang kapayapaan na dulot ng isang hustisyang nakamit. Hindi! Pabulong na sabi ni Silaw, hindi makapaniwala. Paano? Huminto si Alonsina sa harap ng kanilang mesa. Tiningnan niya ang mga mamahaling pagkain na hindi na nila nagalaw. Nagustuhan niyo ba ang huling hapunan? Tanong niya, ang boses ay kalmado. Alonsina, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Silaw, sinusubukang tumayo, ngunit isang pulis ang madiing humawak sa kanyang balikat. Baka na lang yan. Edited ang mga recording na yan. Umiling si Alonsina. Huli na ang lahat, Silaw. Bawat salita, bawat tawa, bawat pag-amin. Lahat yan ay narinig ng buong puwersa ng kapulisan at ng piskalya. Lumingon siya kay Dama. At ikaw, Dama, ang kaibigan ko. Sana mahanap mo sa kulungan ang atensyon na matagal mo nang hinahanap. Alonsina, patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Humahagulgol si Dama.
Ngunit si Alonsina ay hindi na nakikinig. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Silaw. Ang kasakiman mo ang nagbagsak sa'yo. Ang kayabangan mo ang nagbigay sa akin ng lahat ng kailangan ko. Sabi niya, akala mo naglalaro ka ng chess, pero ang totoo, simulat sa pool, ikaw ang pawn sa laro ko. Tapos na ang laro, Silaw. Posasan! Utos ni General Dakila. 2 pulis ang lumapit at pinusasan ang kanilang mga kamay sa likod. Wala na silang nagawa. Wala nang palusot. Wala nang takas. Habang hinihila sila palabas, dumaan sila sa harap ni Alonsina. Tumingin si Silaw sa kanya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkagapi. Checkmate! Nang mailabas na sila at ang silid ay muling tumahimik, ang lakas na ipinapakita ni Alonsina ay biglang naglaho. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot. Bago pa siya bumagsak sa sahig, nasalo siya ng kanyang ama. Niyakap niya ang kanyang ama at sa gitna ng katahimikan ng magarbong restaurant, sa gitna ng tagumpay ng kanyang perpektong paghihiganti, si Alonsina ay humagulgol. Umiyak siya para sa pag-ibig na nasayang. Umiyak siya para sa pagkakaibigang nawala. Umiyak siya para sa inang muntik ng mamatay. At umiyak siya para sa sarili niya. Ang babaeng namatay at muling nabuhay mula sa abo ng kataksilan. Tapos na ang laban. Oras na para maghilom. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pag-aresto, kina Silaw at Dama, kasama ang kanilang buong pag-amin, ay naging pambansang sensasyon. Ang kaso ay mabilis na umusad dahil sa bigat ng ebidensya, ang video mula sa hidden camera, ang audio recording ng hapunan, at ang testimonya ng pamilyang niloko ni Silaw noon. Napatunayang guilty ang dalawa sa maraming kaso: attempted murder, fraud, at conspiracy. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hustisya, sa wakas, ay naibigay na. Ngunit para kay Alonsina, ang tunay na paghilom ay hindi naganap sa loob ng korte, kundi sa isang tahimik na silid sa ospital. Araw-araw, binabantayan niya ang kanyang inang si Luningning. Dahan-dahan, may mga pagbabago. Nagsimula itong kumain ng mag-isa. Minsan, kapag nagkukwento si Alonsina, nakikita niya ang bahagyang paggalaw sa mukha nito na para bang may nauunawaan. Isang hapon, habang binabasahan niya ito ng isang libro, biglang nagsalita si Luningning. Ang kanyang unang salita sa loob ng maraming linggo. Ang music box? Mahinang tanong nito, ang boses ay paos. Napahinto si Alonsina. Ang puso niya ay tumalon. Nay? Ang music box ko, anak? Ulit nito. Kinuha ni Alonsina ang isang bagong music box na binili niya. Gawa sa mas matibay na kahoy, ngunit tumutugtog ng parehong pamilyar na himig. Inilagay niya ito sa mga kamay ng ina. Pinagmasdan ito ni Luningning at pagkatapos, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, ngumiti ito. Isang maliit, mahinang ngiti. Ngunit para kay Alonsina, ang nangiting iyon ay kasing liwanag ng araw. Hinawakan ni Luningning ang kamay niya. Salamat, anak ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonsina ang paghilom ng pinakamalaking sugat sa kanyang puso. Para tuluyang maisara ang kabanatang ito ng kanyang buhay, nagpasya siyang gawin ang 2 huling bagay. Una, dinalaw niya si Dama sa kulungan. Nakita niya itong nakaupo sa likod ng isang makapal na salamin. Suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang dating masayahing mukha nito ay kupas na, napalitan ng lungkot at pagsisisi. Bakit? Iyon lang ang tanong ni Alonsina. Umiyak si Dama. Hindi ko alam, Alonsina. Inggit, selos, lahat ng pangit na damdamin. Ikaw kasi, parang nasa iyo na ang lahat. Gusto ko ring maramdaman kung paano maging bida, kahit minsan lang. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Alonsina
Ang babaeng dating itinuring niyang kapatid. Walang galit na natitira sa kanya, awa na lang. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, dama, kundi ang sarili mo. Tumayo siya. Paalam. Ang huling hantungan niya ay ang maximum security prison kung saan nakakulong si Silaw. Nakita niya itong nakaupo sa kabilang panig ng salamin. Ang dating makisig na lalaki ay pumayat. Ang mga mata ay nawalan ng dating kinang. Ang yabang ay napalitan ng isang desperadong katahimikan. Matagal silang hindi nagsalita, nakatingin lang sa isa't isa. Masaya ka na ba? Si Silaw ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi ito tungkol sa saya, Silaw, sagot ni Alonsina, ang boses ay matatag. Tungkol ito sa hustisya. Bakit ka nandito? Tanong nito. Para maintindihan, sabi niya. Lahat ba? Lahat ba ng pinakita mo sa akin kasinungalingan? Tumingin si Silaw sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Sa simula, oo, plano ang lahat. Pero nag-angat siya ng tingin at sa isang saglit, nakita ni Alonsina ang isang emosyon na hindi niya inaasahan, pagsisisi. Pero may mga araw, Alonsina, may mga umaga na paggising ko sa tabi mo, nakakalimutan kong isa lang itong laro. May mga sandaling naniwala ako sa sarili kong kasinungalingan. Siguro may parte sa akin na minahal ka talaga. Hindi sumagot si Alonsina. Hinayaan lang niya ang mga salitang yon na lumutang sa pagitan nila. Minahal mo ba ako? Kahit konti? Tanong ni Silaw. Ang kanyang huling pag-asa, tinitigan siya ni Alonsina. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking nagturo sa kanya kung gaano siya katatag. Ang pag-ibig na naramdaman niya noon ay parang isang malayong panaginip na lamang. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na niya kailangan pang lumingon. Ang mga piraso ng basag na salamin ng kanyang nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na siya nito kayang saktan. Handa na siyang buuin muli ang kanyang sarili, hindi mula sa mga lumang piraso, kundi mula sa isang bago at mas matibay na material. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa hardin ng mansyon ng mga Hiraya ay sariwa at puno ng amoy ng mga rosas. Nakaupo si Luningning sa isang upuan. Hawak ang isang libro. Ang kulay sa kanyang mukha ay nanumbalik na. Hindi pa siya tuluyang bumalik sa dati. May mga araw na tahimik lang siya. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ng kapayapaan. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong niya kay Alonsina na nagdidilig ng mga halaman. Ngumiti si Alonsina. Opo, Nay. Sigurado na po ako. Sa kabila ng paggigiit ng kanyang ama na manatili na lang at pamahalaan ang kanilang mga negosyo, pinili ni Alonsina na bumalik sa serbisyo. Ngunit hindi na bilang isang ordinaryong pulis sa isang maliit na presinto. Gamit ang kanyang pangalan at impluensya, itinatag niya ang Tala Foundation, isang espesyal na unit sa ilalim ng PNP na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng domestic abuse at psychological warfare, lalo na sa mga kababaihan. Ang pangalan ko ang ginamit nila para manakit, sabi niya sa kanyang ama noon. Ngayon, gagamitin ko ang pangalang ito para magpagaling. Noong hapon na yon, nakatayo si Alonsina sa harap ng isang grupo ng mga babae sa isang women's shelter na pinupondohan ng kanyang foundation. Ang mga babaeng ito, tulad niya, ay mga biktima ng iba't ibang uri ng pagtataksil. Alam ko ang sakit. Panimula niya, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang tagapagmana, kundi boses ng isang kasama. Alam ko ang pakiramdam na parang gumuho na ang buong mundo ninyo. Na ang taong pinagkatiwalaan ninyo ng inyong puso ay siya pa ang dumurog nito sa pinakamaliliit na piraso. Tumingin siya sa kanilang mga mata. Nakikita ang sarili niyang pinagdaanan. Pero nandito ako
para sabihin sa inyo na hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Ang bawat sugat ay pwedeng maghilom. Ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon para bumangon ng mas matatag. Ang kapangyarihan ay wala sa kamay ng mga nanakit sa atin. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob natin. Ang kapangyarihang piliing bumangon, magpatawad sa sarili, at muling buuin ang ating buhay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalibutan siya ng mga babae. Ang kanilang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonsina ang isang kagalakan na mas malaki pa kaysa sa tagumpay ng kanyang paghihiganti. Ito ang tunay na hustisya, ang pagbabago ng sakit sa pag-asa. Kinagabihan, nagpunta siya nga mag-isa sa dalampasigan. Dala niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga natitirang alaala ng kanyang nakaraan. Ilang mga luma nilang litrato ni Silao. Kinuha niya ang isa, ang paborito niya noon. Isang masayang kuha sa kanilang kasal. Tinitigan niya ito ng matagal. Hindi na siya nakaramdam ng galit o sakit. Tanging isang tahimik na pamamaalam na lang sa babaeng minsan ay naging siya. Isa-isa, pinunit niya ang mga litrato at hinayaang tangay ng hangin ang mga piraso nito patungo sa dagat. Isang simbolikong paglaya. Habang papalubog ang araw, ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang malamig na hangin. Hindi na siya ang Alonsina na nagtatago. Hindi na siya ang Alonsina na biktima. At hindi na rin siya ang Alonsina na naghihiganti. Siya si Alonsina, isang babaeng buo, isang babaeng malaya. Pagdilat niya, ang langit ay kulay kahel na, nagbabadya ng pagdating ng gabi. Ngunit hindi siya natakot sa dilim dahil alam niya, sa kabilang panig nito, isang bagong umaga ang laging naghihintay. At sa kanyang pagharap sa papalapit na bukang liwayway, isang ngiti ng kapayapaan, pag-asa, at walang hanggang katatagan ang gumuhit sa kanyang mga labi. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo paulit-ulit na bumabangon matapos madapa. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito, ang laro ng mga anino. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano ang masasabi ninyo sa katatagan ni Alonsina? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, ay mag-subscribe na po kayo sa ating channel, Ang Puso at Diwa Stories, para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.